Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa saddaqa bir risalah wa kashafal ghummata wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fa salawatu rabbi wa salamuhu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga giliw naming taga-pakinig, mga masugid naming taga-pakinig at taga-panood sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious in National Unity. Sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ika-33 na episode natin na ito, ay ating ipagpatuloy ang pagtatalakay natin sa mga antas ng tinatawag na alwala o walbara. Ang mga antas ayon sa mga pantas ng tinatawag natin na alwala o kaya ay ang pagkakampi at saka tinatawag na albara o kaya ay pagtatalikod sa pinakamalapit na kahulugan o pagsasalin nito sa wikang Tagalog. Nabanggit natin ng isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay napakainam. Ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang tinatalakay o kaya ay hadith na napakainam na ito ay isinalaysay ni An-Nasa'i wa Ahmad, kaawan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubay'u ashabah ala tahqiqi hadhihi al-aqidati al-asilah. Siya nakipagkakasundo sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga sahaba, upang sa gayon ay ma-achieve, makamit itong tinatawag na aqidatul wala'i wal bara. Fakana yaqulu lahum, kapag siya nakipagkasundo o kaya ay tinatawag na mubaya'ah, at ito ay tatalakay natin sa mga kabilang sa mga part ng ating pinaka-main na title. Tatalakay natin ang tinatawag na al-bay'atu ash-syar'iyyah. So kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nakipagkasundo, ito ang kanyang kabilang ito sa kanyang babanggitin sa kanyang mga sahaba o kaya ay sa kanyang mga kasamahan. Ubayyi'uka ala an ta'budallah. Ako ay makipagkasundo sa iyo upang sa gayon ay sambahin mo ang iyong mahal na Panginoong Allah. So, nakikipagkasundo si Propeta Muhammad para sa pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din para sa pagsagawa ng pagdarasal. Nakikipagkasundo ako sa iyo upang iyong itayo ang pagdarasal at iyong ibigay ang kawanggawa o tinatawag na zaka wa tunasihal muslimin, at ikay magbigay ng mga magagandang payo sa mga Muslim sa halip na masuklam sa kanila o kaya ay talikuran sila. Wa tufariqal musyrikin, at ikaw ay mag-iiba o kaya ay tumalikod sa mga nagtatambal sa halip na ikangay magmahal sa kanila o kaya ay maging sunod-sunuran sa kanila. Fahada khatamur rusuli wa nabiyul ummati wa afdalul khalqi alayhi salatu wassalam. Lam yaqul wa tufariqal muslimina
wa tunasihal musyrikin. Ito na ang pinakahuli sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ang propeta ng buong sangkatauhan, pinakahuli sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siyang pinakamainam sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga giliw naming tagapakinig, mga kapatid ng mga bangsamoro, hindi niya sinabi na watufariqal muslimin kapag siya'y nakikipagkasundo sa kanyang mga kasamahan, hindi niya sasabihin na ikaw ay mag-iiba o tumalikod sa mga Muslim. Taliwas sa mga ginagawa ng mga iba sa atin na minsan ay napakatapang sa kanilang mga kapatiran ng mga Muslim. Hindi rin sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watunasihal musyrikin at ikay mangaral o magbibigay ng mga magagandang aral, magagandang payo sa mga di nananampalataya o kaya'y sa mga nagtatambal sa mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi natin pwedeng baliktarin mga kapatid. Walladina ma'ahu sallallahu alayhi wa sallama laysu ashidda'a ala ikhwanihim ruhama'a bayna a'daihim. Mga kapatid na mga bangsamoro, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kailanman ay hindi maging matindi o kaya'y matapang laban sa kanilang mga kapatid na mga Muslim. Bagkus ay nagmamahal at sila'y nagmamahal o kaya'y gumagawa ng mabuti sa kanilang mga kapatid na mga Muslim. Sila'y nagmamahalan sa isa't isa. Gayon din, hindi sila kailanman, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila kailanman ruhama bayna a'daihim. Kailanman ay hindi sila nagmamahalan sa kanilang mga sa mga umaaway sa kanila. O kaya katulad ng nabanggit natin sa mga di nananampalataya o kaya sa mga sumasamba ng bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. O tinatawag natin na nagtatambal sa mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Banggitin natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay kinakailangan natin na ma-remind sa ating mga sarili. Madalas natin nababanggit, nabibigkas sa Suratul Fatah, verse 29. Subalit minsan ay hindi natin naunawaan at hindi natin nakikita sa mga kapaligiran natin, sa mga community natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa gayon siya ang magiging huwaran natin. Siya ang magiging simbolo natin. Walladhina ma'ahu, at ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashidda'u 'alal kuffar, ay matatapang sila laban sa mga kaaway, laban sa mga umaaway sa kanila, sa mga di nananampalataya, sa mga nagtatambal sa mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhama'u bainahum, at sila'y na magkakapatiran, nagmamahalan sa isa't isa, sa pamamagitan nila. Tarahum rukka'an sujjada, nakikita mo sila na nagsasamba, nagyuyuko, nakikita mo sila na nangangayong papa, upang sa gayon ay makamit nila ang antas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa gayon ay malugod sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita mo ang bakas ng kanilang pagsasamba sa kanilang mga mukha. Nagniningning ang kanilang mga mukha. Bakas ng kanilang pangangayong papa, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid, bakit natin tinatalakay itong alwala o albara? Sapagkat nasaan tayo?
mga kapatid na mga bangsamoro. Ang ipinapakita natin, nakikita tayo na isa lamang ang ating pagdarasal. Nakikita din tayo na nagpupunta sa moske. Minsan pa'y nagkakaisa sa mga dasal, sa mga pagtitipon, subalit sa halip na magmamahalan sa isa't isa ay nag-aaway sa isa't isa. Sa halip na malalambot ang mga kalooban, mga puso ng bawat isa sa kanyang kasamahan o sa kanyang mga kapatiran ng mga Muslim, sa kanyang mga kapatiran ng mga bangsamoro ay ang ipinapakita natin ay mas malambot ang mga kalooban natin kaysa mga umaaway ng aapi, pumapatay sa atin ikanga mula sa mga di nananampalataya o kaya ay mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan natin ang mga antas ng tinatawag na al-wala'u wal-bara at ito ay babanggitin natin insyaAllah ang kabilang sa mga nasabi ng kabilang sa mga pantas na si Sheikh Abdul Malik Al-Qasim. Walaqad kataba Sheikh Abdul Malik Al-Qasim anil wala'i wal-bara haythu lakhasa منزلة عقيدة الولاء والبراء فقال منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع عظيمة ومنها naisulat ni Sheikh Abdul Malik Al-Qasim, sumulat siya hinggil sa tinatawag na al-wala'u wal-bara at kanyang isinamarize ang akida na ito o tinatawag na ang pagkakampi, ang paniniwala hinggil sa pagkakampi at pagtatalikod. Ito ang nakita natin na pinakamalapit na salin sa wikang Tagalog. At ang kanyang sinabi, napakahalaga, napakataas ang antas ng aqidatul wala'i wal bara. Katulad ng nabanggit natin na ito ay sumusunod sa aqidatul tauhid. Kung napakahalaga at ito ay napakasunduan ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad at gayon din ang mga tabi'in at gayon din ang mga sinaunang pantas ang tinatawag na aqidatut tauhid, ang paniniwalang walang ibang Diyos at karapat-dapat na sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa lamang ang ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Kung ito ay napakahalaga, ito ang kasunod nito hinggil sa tinatawag na kung pag-uusapan natin ang mga antas ng mga pinaniniwalaan sa pananampalatayang Islam. Kabilang sa mga antas nito na nabanggit ni Sheikh Abdul Malik Al-Qasim, annaha juz'un min ma'na syahada. Ang paniniwalang ito, paniniwala hinggil sa al-wala at saka al-bara ay kabilang sa kahulugan. Ito ay kasama sa kahulugan ng tinatawag na asyhada. Kung nagbibigkas tayo ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walang ibang karapat-dapat na sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kabilang sa kahulugan nito mga kapatid, na tayo ay kakampi sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay kakampi sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay kakampi at magmamahal sa mga nananampalataya, sa mga kapwa natin na mga Muslim, sa halip na makipag-away sa kanila, masuklam sa kanila, o kaya ay patayin sila o kaya ay apihin sila. Pero hindi natin pakahulugan mga kapatid na kung hindi mga Muslim ay pwede natin apihin. Pwede tayo gumawa ng hindi karapat-dapat at hindi na tayo pwede makitungo sa kanila. Inshallah sa mga susunod na episode natin, talakay natin ang mga bagay na minsan ay bago sa pandinig natin mga giliw naming tagapakinig. Ang mga bagay na pwede natin gawin para sa mga hindi nananampalataya o kaya ay tinatawag natin na hindi mga Muslim. Ikalawa sa وهي قول لا إله إلا الله فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله. Isa rin sa kahulugan ng la ilaha illallah mga kapatid, itong tinatawag na syahada ay ang pagtalikod sa mga pagsasamba
bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, lahat ng sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan na masuklam tayo sa kanila. Hindi sa kanila, pero sa kanilang ginagawa. Linawin natin mga kapatid na masuklam tayo sa kanilang ginagawa. Yung isa sa mga sinabi ng mga pantas na kahulugan ng tinatawag na taghut, ang pagsasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan na masuklam tayo sa kanila. Bakit hindi mga kapatid? Sino bang tagapaglikha? Sino bang lumikha sa atin? Bakit natin sinasamba ang kapwa natin? O kaya ay ang ikangay nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa mga giliw naming tagapakinig na antas ng aqidatul wala'i wal bara annaha syartul iman. Ito ay kondisyon ng ating pananampalataya. Maging matatag, maging taimtim, maging tunay tayong nananampalataya, mga giliw naming tagapakinig, mga kapatid na mga Muslim at mga bangsamoro, kung mapa sa atin, may sa buhay natin, maunawaan natin, at may sa buhay natin itong tinatawag na aqidatul wala'i wal bara. Inshallah ay ipagpatuloy natin ang pagtatalakay natin sa mga nabanggit na mga antas ng tinatawag na al-wala'u wal bara pagkalipas ng iilang patalastas. Mga giliw naming tagapakinig at tagapanood ng ating pagtatalakay ng tinatawag na aqidatul wala'i wal bara, ipagpatuloy natin ang pagtatalakay natin ng mga antas nito, mga antas ng al-wala'u wal bara. Nabanggit natin ang isa sa mga nabanggit na ni Sheikh Abdul Malik Al-Qasim na mga antas ng tinatawag na aqidatul wala'i wal bara. Unang-una, annaha juz'un min ma'na syahada wa hiya qawlu la ilaha illallah fa inna ma'naha al-bara'u min kulli ma yu'badu min dunillah. Ang pinakauna na antas nito ay ito ay kabilang sa kahulugan ng syahada. Kapag binikas natin ng la ilaha illallah, nangangahulugang tayo ay kumakampi sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumakampi sa kanyang sugo, sa mga nananampalataya, sa mga mujahidin alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauna na yung pagpapaliwanag natin kung kanino natin isagawa o kaya ay ukol ang tinatawag na al-wala. At ito rin ay kabilang sa kahulugan ng ikangay pagtatalikod. Kabilang sa kahulugan nito ay ang pagtatalikod mula sa pagsasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsasamba sa sinuman o kaya'y anumang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa mga kapatid, annaha syartul iman. Syartum minal iman. Ito ay kondisyon.
isa sa mga kondisyon upang sa gayon ay tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya, ika nga, o kaya ay makamit natin ang tamis ng ating pananampalataya. Ikatlo, mga gilyo naming tagapakinig, thalithan, annaha awthaqu ural iman. Ang alwala wal bara, o kaya ay ang paniniwala hinggil sa pagkakampi at pagtatalikod ay pinakamatindi o pinakamatatag na tanda o pundasyon ng pananampalataya. Kapag mayroong kang alwala o walbara, mapasa iyo itong akida na alwala walbara, so makakamit mo, makikita mo ang matindi, ang matatag. Maramdaman mo ang matatag na pananampalataya o palatandaan ng pananampalataya. Rabi'an, annaha sababun litadawuqi halawatil imani waliddatil yaqin. Ito rin ay magiging sanhi o kadahilanan upang malasa ang tamis ng pananampalataya at matamasa ang tinatawag na al-yaqin, ang pagtitiyak, ika nga. Hindi lahat ng mga nananampalataya ay may pagtitiyak sa kanyang pananampalataya. Minsan may pananampalataya. Minsan tayo ay mga Muslim. Subalit minsan ay may pag-aalinlangan tayo sa ating mga sa mga pinaniniwalaan natin. O kaya ay sa ating pananampalatayang Islam. Minsan ay sa mga talata o sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw sa isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun man wajadahunna wajada halawatal iman. O isang riwaya, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. May tatlong bagay na kapag makita ng tao, mata mo ng tao, o isang Muslim, makakamit niya ang tamis ng kanyang pananampalataya. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, upang maging ang Allah at ang kanyang sugo ay mas higit niyang mahalin kaysa bukod sa kanya. So ibig sabihin, mauna ang kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa kanyang sarili. Mauna sa kanyang sarili, mauna sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. At siya'y magmahal sa isang tao alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya magmahal ng anumang dahilan, anumang motivation, ikangay dahilan ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa na tao maliban lamang, kundi ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakraha an yarji'a ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. At siya'y masuklam upang sa gayon ay makabalik sa hindi pananampalataya, ika nga, pagkatapos ng siya'y iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula doon sa hindi pananampalataya o kaya hindi pagsunod sa pananampalataya, katulad ng kanyang pagkasuklam na siya'y maitapon sa impyernong apoy. Itong hadith na ito ay napagkasunduan na hadith ni Al-Imam Bukhari at saka si Muslim, kaawan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, mga kapatid, annaha silatu allati yaqumu ala asasiha al-mujtama'ul muslim. Ito daw ang pinaka-connection. Ika nga, dito tayo nagkakaugnayan sa alwala wal bara, na upang sa gayon may tatag natin ang Muslim na community. May pakita natin ang Muslim na community. Kahit pa may mga kasamahan tayo na hindi mga Muslim, pero makita natin ang mga characteristics, ang kainaman ng isang Muslim na community. Bakit, mga kapatid? Dahil sa mayroon tayong alwala o walbara. Ika-anim, annahu bitahqiqiha tunalu wilayatullah.
Nang dahil sa, kung ito ay ma-achieve natin, makamit natin itong tinatawag na aqidatul wala'i wal bara, makakamit din natin ang pagkakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakampihan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay kumakampi sa Kanya. Tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay tumutulong sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan, pagsagawa ng mainam o kaya'y sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbawal. Pangpito mga kapatid, anna adama tahqiqiha kad yadkhulu al-mar'u fil kufr. Medyo matindi mga kapatid. Nang dahil sa kung hindi natin makamit itong aqidatul wala'i wal bara, hindi natin maunawaan mga kapatid at hindi natin mabalance itong al-wala'u wal bara, ay minsan doon tayo mailalagay sa hindi pananampalataya. Ibig sabihin, maaari tayong makalabas sa katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Bakit hindi mga kapatid? Minsan, higit ang ating pagmamahal sa kapwa natin ng mga Muslim. Pagkakampi sa kapwa natin ng Muslim. At minsan ay magawa natin ang labag sa katuruan ng pananampalataya hinggil sa mga kapwa natin ng mga tao na hindi mga Muslim. Bakit hindi mga kapatid? Minsan ay lubos na tayo ay magmahal sa mga kapwa natin na hindi mga Muslim at magtulong-tulungan sa kanila laban sa mga kapwa natin na mga Muslim. So lahat yun ay taliwas sa ating pananampalatayang Islam. Taliwas sa katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Yun ang ikapito at ikawalo mga kapatid. Anna kathrata wurudiha fil kitabi wa sunnati yadullu ala ahamiyatiha. Ang dami nang dahil sa napakaraming mga nabanggit sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay nabanggit na mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at gayon din ang mga hadith ni Propeta Muhammad sa kanyang sunnah, nangangahulugan, nangangaral sa atin mga kapatid na ito ay napakahalaga. Napakahalaga mga kapatid sapagkat nabanggit natin ang mga kahalagan nito. Napakahalaga mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon natin. Panahon ng naitatag natin ang Bangsamoro government na magkakasama tayo sa mga kapatid ng mga Muslim at sa mga kapwa na hindi mga Muslim. Kaya kinakailangan natin na matunghayan, maunawaan itong al-wala o al-bara at mabalance natin ang pagsagawa natin ng tinatawag na al-wala at gayon din ang pagsagawa natin ng tinatawag na al-bara. Hinggil sa lahat, may pangaral natin sa mga kababayan natin, sa mga kapwa natin na mga Muslim o kaya ay mga Bangsamoro. Nabanggit ni Sheikh Hamad Ibn Atiq, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang sinabi na ang pinakakahulugan nito, manzilatul wala'i wal bara'i takunu ba'da manzilatit tawhid. Yan yaon yung nababanggit natin na ang antas ng al-wala o wal bara ay kasunod sa antas, sa pinakaunang antas sa ating pananampalatayang Islam, ang tinatawag na paniniwala sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Banggitin natin ang isa sa mga nawika o kaya ay nasabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinaka-sheikh ng mga sheikh, ang pinaka-sheikh ng mga Muslim sa kanyang panahon, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna tahqiqa shahadati an la ilaha illallah yaqtadi an la yuhibba illa lillah wa la yabghada illa lillah wa la yawadda illa lillah wa la yuadi illa lillah wa an yuhibba ma ahabbahu Allah wa yubghida ma abghadahu Allah. Intaha kalamu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Ang kahulugan yun mga kapatid, sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ang pag-achieve kapag makamit natin itong shahadatu an la ilaha illallah, ang kahulugan ng la ilaha illallah na namamalaging binibigkas natin ng mga Muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ito daw ay kapag may isa katuparan, ika nga ay manatili o kaya ay magiging resulta nito na ang isang taong Muslim na nagbibigkas nito ay malugod alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magmahal alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masuklam alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magalit alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya magalit ng dahil sa emosyonal. Hindi siya magalit para sa kanyang sarili. Bagkus magalit siya alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala at para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya magmahal, kundi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya umaway o kaya ay lumaban ng dahil sa may umaaway sa kanya o may kumakalaban sa kanya, kundi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At higit pa doon mga kapatid, siya ay magmahal sa sinumang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay masuklam sa sinumang kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay masuklam sa mga ginagawa, katulad ng mga nabanggit natin na pagsusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lupang ibabaw. وقال الشيخ عبد الملك ابن القاسم وعلى المسلم أن يحذر من أصحاب البدع والأهواء الذين امتلأت بهم الأرض وليتجنب الكفار وما يبثون من شبه وشهوات. Nararapat sa isang Muslim na mamamayan, ng Bangsamoro at saka saan man na lugar siya ay naroroon, na ingatan niya ang mga taong nangangaral ng taliwas sa katuruan ng pananampalatayang Islam, bagkus gumagawa ng mga bago sa katuruan ng pananampalatayang Islam at saka sinusunod ang mga sariling pagnanasa, ika nga na ito ang napakaraming tao na nakikita natin sa buong ibabaw. Ingatan din ang mga hindi nananampalataya na gumagawa ng hindi karapat-dapat, hindi tama sa ating pananampalatayang Islam, mga misconception sa ating pananampalatayang Islam. Katulad ng mga nagsasabi na ang mga Muslim ay mga terrorist, ang mga madaris o mga Islamic schools ay nangangaral hinggil sa tinatawag na terorismo, ika nga, o kaya ay mga nagtuturo sa mga gumagawa ng mga tao na mga suicide bombers, ika nga. Ang mga taong gumagawa nito, nagsasabi ng hinggil sa hindi masama para sa ating pananampalatayang Islam. Ingatan natin sila at sagutin natin sa tamang kasagutan na nauukol sa ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid, inshallah sa mga susunod talakay natin ang mga kabilang sa mga pamamaraan kung paano tayo makitungo din sa mga kapwa natin na hindi mga Muslim at napakarami. Inshallah ibabanggitin natin sa susunod. Pinakahuli mga kapatid, sa mga forum ng mga religious leaders, nakasama natin ang hindi mga Muslim na mga religious leaders, mga pari, mga pastors, hindi lamang dito sa Bangsamoro, bagkus ay sa buong sulok ng Pilipinas. Lagi nating nasasabi sa kanila na dapat sana ay hindi kayo masuklam sa amin. Hindi kayo masuklam sa amin at sa aming pananampalatayang Islam. At hindi kayo magpasinungaling. Huwag niyo sabihin na sinungaling kami at sinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Higit sa lahat, huwag niyo ilalayon na kami ay yumakap sa inyong relihiyon, sa inyong pananampalataya. Bagkus mag-usap tayo. Pag-uusapan natin ang bawat pananampalataya natin. Ang aming pananampalatayang Islam, sapagkat sinabi ng Allah, lakum dinukum waliyadin, nasa inyo ang inyong pananampalataya at nasa amin ang aming pananampalataya. At pag-uusapan din natin ang mga commonalities, ang mga bagay na hindi natin napakaibahan. Ang mga bagay o mga ipinangaral sa amin ng aming pananampalatayang Islam na gagawin namin o kaya'y pamamaraan ng pakikitungo namin sa inyo. At gayon din ang mga bagay na pwede nyo gawin para sa amin sapagkat hindi ipinagbawal ng inyong mga pananampalataya.
sapagkat lahat tayo ay mga tao. Kaya mga kapatid, sa napakainam itong paksa natin at sana ay lagi niyong abangan ang ating mga series na lectures hinggil sa ating paksa na Bangsamoro Religious and National Unity, lalong-lalo na itong pagtatalakay natin sa tinatawag na alwala o walbara, sapagkat ito ay napakahalaga sa atin mga kapatid. Hanggat ito lamang mga giliw naming tagapakinig. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.